Trash talk sa pagitan ni Zion Williamson at Anthony Edwards. Ito na kaya ang eksaktong kailangan ng NBA? Nagkaroon ng mainit na palitan ng salita sina Zion Williamson at Anthony Edwards sa laro ng Pelicans kontra sa Timberwolves at nagbigay ito ng patikim sa kung ano ang pwedeng ikaganda pa ng NBA. Nagkaroon ng sagutan ng dalawa sa laro kung saan natalo ang New Orleans Pelicans sa score na 97-104 laban sa Minnesota Timberwolves. Matapos ang isang drive ni Zion Williamson sa basket na may contact kay Julius Randle, napalingon siya kay Anthony Edwards na tumatawag ng foul. Agad itong sinagot ni Zion at sinabing soft o napakanipis ng tawag na yun, dahilan ng kanilang sagutan. Si Anthony Edwards ay kilala sa kanyang pagtanggap sa elemento ng trash talk sa NBA. Isa siya sa iilang malalaro na likas ang kakayahan sa ganitong aspeto. At ang kanyang natural na karisma ay nagbibigay aliw sa mga manonood. Samantala, si Zion Williamson, bagamat hindi pa natutupad ang mataas na inaasahan sa kanya, ay nananatiling isa sa mga pinakakapanapanabik na manlalaro sa liga. Ang makita siyang hindi lang nagtatampok ng kanyang pisikal na husay, kundi nagpapakita rin ng tapang at tindig laban sa ibang manlalaro ay talaga namang nakakapukaw ng interes. Hindi lang sila nagpalitan ng salita, kundi nagdala rin ng init sa laro. Nagpatuloy si Edwards sa kanyang malakas na season performance. Nagtala siya ng 32 points, 9 rebounds, 3 assists at 2 steals. Si Zion naman ay bumalik mula sa injury na may solidong performance din na 22 points, 6 rebounds, 4 assists, 3 steals at may kasama pang isang block. Nagpasabog pa si Zion ng isang malupit na windmill dunk laban sa Timberwolves para ipakita ang kanyang atletisismo. Ang palitan ng dalawa ang naging highlight ng laro na nagbigay diin sa mga aspeto na tila nawawala sa NBA ngayon. Maraming usapin tungkol sa pagbaba ng viewership at interes ng mga fans. At isa sa mga itinuturong dahilan ay ang kawalan ng intensity at labanan sa pagitan ng mga manlalaro na madalas nang magkaibigan sa court. Ang bakbakan ni Zion at Edwards ay nagbigay ng kakaibang saya at dagdag na stakes kahit regular season pa lamang ang laro. Bukod sa husay at atletisismo, gusto rin ng mga fans ang personalidad at istorya sa likod ng mga laro. Kaya ang kanilang intense na sagutan ay tunay na nakakaaliw para sa lahat. Sa nakaraang buwan, nahihirapan talaga ang Timberwolves. Kahit pa may 10-7 record sila mula noong Disyembre, natalo sila sa mga larong dapat ay kaya nilang ipanalo. Kamakailan lamang, tinawag ni Edwards ang Timberwolves na soft at parang mga bata maglaro. Kamakailan lamang din, muli niyang pinuna ang team matapos ang hindi magandang performance laban sa Knicks. Naglabas din siya ng hinanakit tungkol sa dami ng double team na kinakaharap niya na nagpapahirap para sa kanya na maglaro ng maayos. Sinabi din ni Charles Barkley na parang bumaba ang laro ni Edwards. Base sa mga numero, masyado siyang madalas tumira ng 3-pointers at hindi na gaanong nagdadrive papunta sa basket kumpara noong nakaraang season. Kailangan mahanap ni Edwards ang kanyang rhythm bilang manlalaro, pero limitado ang nagagawa niya. Ang desisyon ng Timberwolves na i-trade si Karl Anthony Towns patungong Knicks ay mukhang maling hakbang dahil nahihirapan ang kupunan nang wala ito. Nasa kamay na ngayon ng front office ng Timberwolves kung paano nila matutulungan si Edwards at masiguro na hindi masayang ang kanyang potensyal. Showtime almost taken away. It is taken away. Showtime.